Mayang gabi sa inyong tanan mga igsoon. Paminaw na ako, may ko karon magbisaya kay bago ko gikan sa Mindanao. Nakakutlo ko ilan ginagmay nga mga Bisaya dito. Nadumduman ako ang uban wa kayo pero daghan mo pud Bisaya siguro din eh. May Ilocano. Ay, mayroon. Oh. Hindi rin pwede na magbisaya na may Ilocano pala. Hindi ako marunong mag-Ilocano. Basit lang. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon dahil kami po ay nakarating. Pagpunta namin kagabi. Napakaganda po ng aming pagpunta dahil yung panahon po ay hindi po mahangin at maayos po. Nais ko po magpasalamat din sa Panginoon sa pag-iingat ng Diyos sa amin. Hindi lang po sa pagpunta namin dito, kundi maging sa pagpunta ko po sa Cagayan de Oro last 2 weeks at sa Isabela din po. Nandun yung pag-iingat ng Panginoon na at ang kanyang pagsama ay nakita ko po. Tunay nga na ang Diyos natin ay totoo at buhay. Amen? Buhay ba po ang Diyos natin? Amen. Buhay pa po ang Diyos natin? Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kaninang umaga po, simula pong nangaral po ang ating bishop, ay sabi ko nga po ay halos wala na po tayong talakayin ngayong gabi. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat nakita na po natin lahat, natalakay na po natin lahat, at nakita ko po yung talagang yung paglago ay mayroong proseso. Sabi nga po ito, developing spiritual maturity. Pambihira na, sabi ko na nga ba, at talagang tumitigas ang aking dila pagkakuan. Sa amin kasi puro nagbibisaya kami nung pumunta kami sa Mindanao. Kaya parang exercise ko na po yung Bisaya. Mabilis lang ma-pick up eh. Pero ganun pa man ay talagang mabuti ang Panginoon at sinasanay tayo ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. At maging po sa Isabela po ay parang naghalo-halo tuloy dahil pinagsabay ko yung Bisaya at saka yung Ilocano. Pinag-aaralan ko rin po. Kasi pag nag-uusap-usap yung mga pastor ng Ilocano, tawa ako ng tawa. Yung pala, tinatawanan din nila ako. Kasi pag tinatanong ako kung naintindihan ko, hindi ko nga naintindihan eh. Nakikitawa lang ako kasi nagtatawanan kayo. Mahirap naman na nakasimangot ako at kayo nagtatawanan. Kaya tatawa ako kahit na hindi ko naintindihan. Kaya sabi ko, simula ngayon pag-aaralan ko yung salitang Ilocano. Dahil napakaganda na marami tayong alam na salita ng Panginoon at linguistic tayo. Praise God. At ngayong gabi po ay tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Handa na po ba tayo? Amen. Amen? Hallelujah. Kung handa na po tayo po yumuko at tayo po ay manalangin sa gabing ito. Our Heavenly Father, we thank you God for this great day, that great night, Lord God, na ibinigay niyo po sa amin. Lord, alam po namin, Panginoon, na mayroon kang plano at may layunin ka ngayong gabi. Salamat, Panginoon, sa mga anak mong nandirito ngayong gabi, O Diyos. And I pray, Father God, yes, Lord, anuman ang gawain ng kaaway, O Diyos, espiritu ng katamaran, espiritu ng walang ganang pakikinig ng iyong mga salita, ito'y aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. At hayaan niyo po ngayong gabi, Panginoon, na ang bawat makikinig ng iyong mga salita, O Diyos, ay magkakaroon ng pananampalataya sapagkat sinabi mo, faith comes from hearing, and the hearing from the Word of God. So as we listening, habang kami nakikinig ng iyong mga salita ngayong gabi, O Diyos, hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, ang iyong dakilang pagkilos sa buhay ng bawat isa ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa iyo ang pagsamba namin sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So ngayong gabi po ay pag-uusapan po natin yung spiritual maturity. Now, pag-usapan natin yung salitang maturity, dalawa po yan. Mayroon pong salitang immature at mayroon din pong amateur. Now, kung ating titingnan po at ating pakinggan yung salitang ito, halos magkakatunog, pero magkakaiba po ang pakahulugan po nito. No, sapagkat sa bawat mananampalataya at sa bawat isang isinilang na tao sa daigdig na ito, o isang bata na isinilang sa daigdig na ito, ay mayroon po siyang mayroon pong kailangan ma-develop, which is ito po yung ating faith, which is ito po yung ating pagkakilala
ng kabuuan ng ating pagkatao. Now, pag-usapan muna natin yung salita ng Biblia sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 6. Sabi po ng Biblia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sabi po ng Biblia, ay ituro ninyo sa mga bata ang daraanan na dapat nilang daanan. At nang sa kanilang paglaki, hindi po ito nila malilimutan. Hello? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Ang sabi po sa ating kasabihan ngayon, sabi kanina nga pong tanghali, may narinig ako, ibang-iba na talaga ang bata ngayon at sa bata noon. Di po ba? Tama po ba yun? Noong araw, kikindatan mo lang yung bata, automatic papasok sa loob. Ngayon, luluwa na yung mata mo, hindi pa mapasok sa loob yung anak mo. Bakit po? Sapagkat nagkakaroon na po talaga ng pagbabago ang ating mundo. No, hindi lang po yung economic natin, hindi lang po yung yung ating global climates na nangyayari ngayon, kundi maging ang karakter ng mga tao ngayon, maging sa mga bata, ay nagkaroon ng pagbabago. But then, ang sabi po ng Biblia, train up the child in the way he should go. Ang sabi po ng Biblia, ngunit ituro natin sa mga bata yung tamang daan na dapat nilang daraanan, at nang sa kanilang paglaki ay huwag nilang malilimutan. Pag sinasabi po nating pagtuturo, it is a matter ng developing. I-dinidevelop po natin yung isang bata kung paano, kung anong gusto natin sa kanyang paglaki. Now, kung gusto mo na ang isang batang lumaki siya na magnanakaw, i-train mo siya bilang isang magnanakaw. Babanggain ka lang yan, mawawala na yung wallet ng nasa likod niya. Hello? Tama po ba? Ganun lang kasimple po yan. At kapag yung aso ay tinuruan mong sit down, yung aso, uupo po yan. Mayroon pong totoo po yan. Mayroon pong development na nangyayari. But this time, mga kapatid, ang sabi po ng ating pinag-aaralan, kailangan ma-develop natin yung ating spiritual maturity. Now, inahintulan po natin yan, sabi po ng John chapter 3, sabi po ng Biblia, mayroon pong kapanganakan. Hello, di po ba? Ang sabi po ng Biblia, verily, verily, I say unto you, you must be born again. Ang sabi po ng Biblia, verily, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kailangan maipanganak na kayo. Now, so kapag tayo po may ipanganak na physically, which is ito pong inilabas tayo ng ating magulang, mayroon pong kapanganakang spiritual, ito yung pagtanggap natin sa Diyos. Hello? Sino dito yung ngayon lang nakakilala sa Diyos? Mayroon pong range po yan, ang edad. Pag sinasabi mong 1 day up to 1 year, sasabihin po natin that is infant. Hello? May mga infant po ba dito? Mayroon po bang mga bibi or mga sanggol na nandito ngayon? Siguro sabihin natin, mayroon kaming anak, pastor, maliit, 2 buwan, 1 buwan pa lang. Infant po yan. Ngunit kapag ang edad na ito ay umabot na po ng 3 hanggang 4 and 5, yan po ay tinatawag na po sa school yan na nursery. Hello? Di po ba? Mga nursery na po. At sa punto pong yan, yung infant po, alam niyo po ba kung ano ang kanilang karakter? Ang karakter po ng mga infant po ay napakababaw lang ng kanilang kaligayahan. Pagdidiin mo lang yan, pag umiyak, uwa, 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 didi ng nanay, tatawa na yung bata. Yes. Ganun lang kasimple. At sa kanyang pagiging infant, hindi nakakasama po lagi yan, yung habang natutulog siya, ngumingiti. Hello? Di po ba? Mayroon ba ditong magulang? Di po ba? Pag minsan ngumingiti yung anak mo, minsan tumatawa, natutulog. Now, tayo naman ang mga magulang na nakakita noon, tuwang-tuwa tayo. Wow, yung anak ko, kinikilitin ng angel. Biro nyo yan? Naniniwala ba kayo noon? Ha? Ako naniniwala ako noon kasi tayo may mga angel na i-designate sa atin si Lord. No? So ano nangyari? Hanggat sa lumaki at lumaki itong batang ito at naitanim sa salita, ang salita ng Diyos sa mga puso nila, na-train sila sa salita ng Diyos, ang batang ito ay lumalaki na mayroong paggalang sa magulang, may paggalang sa mga nakakatanda, may paggalang sa mga kaibigan, at ito ay magiging palakaibigan.
Sapagkat yun po yung daan na naituro mo sa iyong anak. At yun po ang tinatawag na the development. Ito po yung development physically. Kung gusto, kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, kung gusto natin ang mga anak natin ay maging matuwid, maging maayos, maging magalang sa mga magulang, turuan natin, pag ang anak natin nagsasabi, pakikuha, kunin mo nga yan, titry natin, anak, huwag ganon, pakikuha nga po. Tama o tama? Tamang-tama. Tamang-tama. Di ba? Tamang-tama po yan. Sapagat itinuturo natin kapag yung anak natin ay gumagamit ng pananalita na walang paggalang, automatically, pinapagalitan natin, anak, mali yan. Kailangan may po at upo. Yan pa yung paggalang. Of course, yung anak naman natin ay natuturuan. And that is part of learning. Yun po yung pag-develop ng isang bata. Now, hindi na po natin bibigyan ng focus yung physicaleng paglago. Sapagat ang gusto ko pong makita natin ngayon, yung paglago natin spiritually. Paano ba tayo lumago spiritually? I know, lahat, karamihan na nandito ay puro tayo mga leaders. Lahat po tayo dito nangangaral, karamihan. At ang iba sa atin dito ay bago pala nakakilala sa Diyos. But it doesn't matter kung ikaw ay bago nakakilala sa Diyos. As long as you're listening the Word of God, and the Bible says, kapag ikaw ay makikinig sa salita ng Diyos, lalago ka sapagat ang pananampalataya ay pagsisimula ito sa pakikinig at nakukuha po natin yan sa panahon na tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya ngayon po anong sinasabi po ng Biblia? Ituro natin sa kanila, mga kapatid, kung mga manggagawa sa Panginoon, ano pa yung ating itinuturo sa ating mga bata pa sa church. Pag sinasabi natin, sa loob ng church sometimes, mayroong infant po dyan. At kapag infant po yan, they are deserved na mag-serve ka sa kanila ng pagkain gatas sapagkat yun ang kanilang kailangan. Hello? Tama po ba? Amen. Diba? Pero kapag sila ay umabot na ng 4 years old, hindi na lang laging gatas. Amen? Tama o tama? Sapagkat kapag tayo ay magbigay ng gatas, 4 na taon na yung ating anak, hindi pa kumakain ng kanin, at ang laging iniinom ay gatas, at ang kanyang bote ng gatas sobrang laki. Alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. Ako, Bodoy. Hello? Ha? Ang laki-laki na eh. Ang laki na ng gatas, puro pa ganyan. Pag pinapakain mo ng kanin, ayaw kumain. Di ba? Ako, hello? Ako, Bodoy. Ha? Be careful, mga leaders. Ang sinasabi ko pong Bodoy, ang sinasabi ko po yung hindi po natin ma-absorb. Ang gusto ko pong mangyari, mga kapatid, kung anong sinasabi ng Biblia, kailangan maituro natin sa kanila yung tama, yung proseso sa paglaki at nang kapag sila'y lumaki sa paglilingkod sa Diyos, kapag sila'y tumanda sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, and this word, they will not depart from it. Hindi ito mawawala sa kanilang mga puso sapagkat naitanim natin ang salita ng Diyos na nararapat at tama. Hallelujah. Now, ang sunod ko pong sasabihin ko sa inyo ay kung makita nyo po, kung makita natin yung halos kahalintulad ng physical at saka spiritual. Yung physical ay nagugutom. Amen. Kapag tayo ay isang buwan na hindi nakakain, tayo ay nagugutom. Tama o tama? Anong nagugutom, pastor? Namamatay. Patay. Diba? Patay yan eh, pagka hindi, lalo na pagka yung may edad na. No, sinasabi ko po, wala naman po kasing matanda. Ang tumatanda kalabaw lang, ika nga nila. Okay, pag-usapan natin yung may edad na. Halimbawa, ang edad. Sa amin, sa Antipulo, mayroong mama doon na nag-edad na ng 89. At hindi nakakain sa loob ng 3 araw, nanigas po siya. Patay. Pinabayaan ng asawa, pinabayaan ng mga anak. Sabi naman ng mga anak, matanda na kasi si tatay, hindi na kumakain. Pinabayaan. Tigo. Oo ha? Ang mga may edad na, dapat po yan minamahal, pinapakain. Amen? Amen. Amen? Amen. Kasi yan ang kailangan eh. Tayong mga malakas pa ang to, di ka nga, okay lang sa atin 1 linggo, di makakain, do payat, pero buhay pa.
Di ba? Ganun lang naman po yan. Now, tuloy po natin. Spiritually and physically is almost the same. Ang spiritual, sabi ng Biblia, the man shall not live by bread alone. Ang tao ay hindi lang nabubuhay sa pamagitan ng tinapay. Ang sabi po ng Biblia, hindi lang nabubuhay sa pagkain tinapay. Hindi lang nabubuhay sa lechon. Hindi lang nabubuhay sa gulay. Hindi lang nabubuhay sa kanin. But the Bible says, but in every word that proceeded out from the mouth of God. Yung salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos, yun po yung pagkain ng bawat isang mayroong kaluluwa. Sino dito ngayong gabi ang walang kaluluwa? Hello? Mayroon ba dito ngayong gabi ang wala ng kaluluwa at katawan lang ang nandito sa church? Bibigyan ko ng isang palakpak ang walang kaluluwa. Kapag wala na po ang kaluluwa sa katawan natin, tayo po'y patay na. Okay? Mabuti na po yung maliwanag. Okay, tuloy po natin. Now, kagaya ng sinasabi sa komparisong ito, bakit po ay maraming problema ngayon na pumapasok sa loob ng church? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Bakit po maraming problema na nag-arise sa loob ng church? Sometimes may kudita sa loob ng church. Hello? Alam niyo ba yung kudita? Sa panahon ni Marcos, may kudita po. Di po ba? Mayroong kudita, mayroong gera, mayroong impeachment, marami po. At sa kasalukuyan ng ating bansa ngayon, sa biyaya ng Diyos, mayroon pa rin ini-impeach. Di po ba? Now, sa loob ng church, ito po yung isa sa pinakamalungkot at para sa akin ito'y trahedya na nangyayari sa loob ng church. Kapag hindi po maging maayos, kapag hindi po ma-develop yung tamang paglaki o paglago ng isang church o sa isang gawain, ay nagkakaroon po ng matinding problema. At kaya nga po, sinasabi po natin na kung saan ay nagbabago-bago po tayo ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Verse 14 po ng Ephesians chapter 4, ano pong sabi rito? Hallelujah! Ang sabi po rito sa verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie and wait to deceive. Now, ang sinasabi po ng ating binasa, hindi na po tayo natutulad ng mga bata na kung saan tayo dalhin. No, ng ating, kung ano yung naririnig natin. Alam niyo po tayo mga Pilipino ay likas po sa atin yung to cease to believe. Am I right? To cease to believe. Maniniwala lang po ako kapag talagang makita ko talaga. Hello, yun ang karamihan eh. Kaya maraming mga tumas sa Bible. Ano? Di ba may mga tumas doon eh. At hindi po ako magtataka because ito'y patalastas lang po. Sabihin ko po sa inyo, yung karakter ng mga Pilipino ay halos kapareho ng karakter ng mga Israelita. No? Sa Bible po, ang kausap niya dyan, kung inyong titingnan ng mabuti, ang sabi po ng Biblia, sabi ni Tomas, makikita, maniniwala lamang ako kapag ang aking daliri ay maipasok ko sa butas ng tagiliran na Jesus o sa kanyang palad. Ang sabi niya, ang ibig sabihin po noon is to cease to believe. Maniniwala lang ako pag aking nakita. Si Tomas po yun. Yun po ay taga-Israel. But until now, even here in the Philippines, tayo din po ay karamihan ganyan po. Naniniwala sa anumang nakikita. Kaya hindi po tayo magtataka na marami pong mga tao na sumasamba sa buwan. Sumasamba sa puno ng kahoy. Sumasamba sa kung kani-kanino. At naniniwala kapag nakarinig lang ng bagong turo, anong sinasabi? Wala nang Jesus nababalik sa daigdig na ito. Narinig niyo na ba yung turong yun? May bagong turo last 2012. According to him, ang sabi niya, hindi na babalik si Jesus Christ sa daigdig na ito sapagkat bumalik na. Wow. Paniwalaan ba natin ito? O paniwalaan natin? Di ba ba? Ang sabi po ay, wala na pong babalik ngayon kapag hindi po nakapundasyon ang ating tamang paglilingkod sa Diyos o yung nasa isip natin kung hindi tayo
mababaw ang ating pagkakilala sa Panginoon, malamang matakot po tayo ay hindi na pala babalik si Jesus eh. Di po ba? Pero sasabihin ko po sa inyo, mapalad yaong mga taong namumuhay sa salita ng Diyos. Amen. Mapapalad po tayo kapag naniniwala tayo sa sinasabi ng Biblia, pag sinasabi ng Panginoon kung paano si Jesus ay umakyat sa kalangitan. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa salita ng mga gawa, kung paano siya umakyat, ay gayon din yung kanyang pagbabalik. Kapag manghawakan tayo sa salita ng Diyos, ang Diyos ay babalik sa ikalawang pagkakataon upang ang lahat ng kanyang mga anak ay alisin niya sa daigdig na ito, sapagkat ang daigdig na ito ay kanyang gugunawin sa pamagitan ng apoy. Kaya mapalad po tayo kapag tayo po ay tiyak na nakilala sa Diyos at namumuhay ayon sa kanyang mga aral. Marami pong aral ngayon sa daigdig na ito. Amen?